Sinasabi nila na ang pinakamabigat na daladalahin ay hindi ang mga bagay na pasan sa balikat, kundi ang mga lihim na pilit ikinukulong sa loob ng dibdib. Isang gabi, habang nakatitig ako sa kisame ng aking kwarto, naramdaman ko ang unti-unting pagguho ng pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Paano mo ba sasabihin sa mundo na ang taong nagbibigay sa iyo ng liwanag ay siya ring dahilan kung bakit ka natatakot sa bukas? Ito ang kwento ng aking pag-ibig. Isang pag-ibig na walang boses, walang muka, at higit sa lahat, walang pahintulot mula sa mapanghusgang lipunan. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang bawal na kumpas. Isang himig na ako lang ang nakakarinig at isang panalangin alam kong malabo ng pakinggan ng langit. Nagsimulang lahat noong lumingon ako sa isang mataong opisina sa Makati. Bagong lipat lang ako noon. Dala ang pangarap na makabangon mula sa hirap at mapatunayan sa pamilya ko na kaya kong tumayo sa sariling mga paa. Doon ko unang nakita si Gabriel. Hindi siya yung tipo ng lalaki na lilingunin mo dahil sa sobrang kisig, kundi dahil sa aura niyang tila isang kalmadong dagat sa gitna ng bagyo. Si Gabriel ang team lead sa kabilang departamento. Pero dahil dalas ng aming coordination, naging malapit kami sa isa't isa. Nung una, ang mga usapan namin ay tungkol lang sa trabaho, mga deadline, mga kape na kailangan para manatiling gising, at mga reklamo tungkol sa traffic sa EDSA. Pero sa likod ng mga profesional na salitang yun, may ibang koneksyon na unti-unting nabubuo. Sa bawat ngiti niya kapag inaabutan ko siya ng kape at sa bawat pagtapik niya sa balikat ko tuwing pagod ako, unti-unting natutunaw ang depensang matagal ko nang itinayo sa paligid ng puso ko. Alam ko ang panganib. Alam ko na ang pagkahulog sa isang katulad niya ay parang pagtalon sa bangin nang walang kasiguraduhan kung may sasalo. Habang tumatagal, ang mga simpleng lunch break ay nauwi sa mahahabang dinner pagkatapos ng shift. Doon ko nalaman ang mga pangarap niya, ang kanyang mga takot, at ang bigat ng inaasahan sa kanya ng kanyang pamilya. Si Gabriel ay galing sa isang pamilyang ang tingin sa pagkalalaki ay dapat matigas, walang kapintasan at sumusunod sa tradisyon. Ang tatay niya ay isang retiradong general na ang bawat salita ay batas. Sa tuwing nagkukwento siya tungkol sa pressure sa bahay nila, gusto ko siyang yakapin at sabihin, nandito lang ako. Pero sino ba ako? Isang kaibigan? Isang kasamahan sa trabaho? O isang lalaking lihim na umiibig sa kanya? Ang kalituhan na yon ang naging anino ko sa loob ng maraming buwan. Hanggang sa dumating ang isang gabing binago ang lahat. Umuulan noon ng malakas at wala kaming masakyan, kaya nagpasya kaming tumambay muna sa kanyang apartment. Habang nakaupo kami sa sahig, umiinom ng beer at nakikinig sa mahinang tugtog ng radyo. Naging masinsina ng usapan. Mateo, tawag niya. Ang boses niya ay basag at puno ng pag-aanilangan. Tiningnan ko siya at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang kanyang mga labi sa akin. Hindi yun agresibo,
iyon ay isang paghingi ng tawad, isang pag-amin, at isang pagpapakawala ng lahat ng emosyong matagal na naming kinimkim. Ang sumunod na mga buwan ay naging parang isang panaginip na ayaw kong magising. Naging kami. Pero ang kami ay nakakulong lamang sa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid. Sa labas, kami ay si Mateo at Gabriel na magkaibigan lang. Sa loob, kami ay 2 kaluluwang nagtatagpo ng walang takot. Ngunit ang bawat halik ay may kasamang pait dahil alam naming panandalian lang to. Kailangan naming mag-ingat sa bawat kilos. Sa tuwing lalabas kami para kumain, kailangan naming humanap ng lugar kung saan walang makakakilala sa amin. Sa tuwing may magtatanong kung may girlfriend na kami, kailangan naming tumawa at magsinungaling. Ang pagsisinungaling na yon ay parang unti-unting lason na kumakain sa aming pagkatao. Pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa isang dual reality. Isang buhay na puno ng kulay, kasama siya. At isang buhay na kulay abo para sa lahat. Masakit makitang hindi mo man lang mahawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa habang kasama namin ang ibang mga kaibigan. Masakit na kailangan kong lumayo kapag may tumatawag sa kanyang telepono mula sa kanyang pamilya. Ang selos ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa kalayaang wala kami. Dumating ang panahon na ang bigat ng lihim ay nagsimulang magpakita ng bitak sa aming relasyon. Nagiging madalas ang aming pagtatalo tungkol sa maliliit na bagay. Pero ang totoo, ang pinagmumula ng galit ay ang pagkapagod sa pagtatago. Isang gabi, tinanong ko siya, "Gabriel, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo magiging anino?" Hindi siya nakasagot. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot na mawala ako, kundi takot na mabigo ang kanyang pamilya at ang mundong inaasahan siyang maging perpekto. At doon ko naintindihan. Mahal niya ako. Oo, pero mas mahal niya ang kaligtasan ng kanyang pangalan. Hindi ko siya masisisi. Sino ba naman ako para sirain ang buhay na maingat niyang binuo para sa iba? Pero ang pag-unawang yun ang nagdulot sa akin ng pinakamatinding sakit. Naramdaman ko na kahit anong gawin ko, hinding-hindi ako magiging sapat para ipaglaban niya sa harap ng lahat. Ang katapusan ay dumating sa paraang hindi namin inaasahan. Isang hapon, habang wala si Gabriel sa kanyang apartment, ang kanyang nakababatang kapatid na si Rafael ay dumaan para sorpresa sana siya. Pero dahil naiwan ni Gabriel ang kanyang laptop na nakalagin sa aming chat, nabasa ni Rafael ang lahat ng aming usapan. Ang aming mga I love you, ang aming mga plano, at ang aming mga lihim na pagtatagpo. Ang pagsabog ay naging mabilis at marahas. Pag-uwi ni Gabriel, sinalubong siya ng galit ng kanyang pamilya. Tinawagan ako ni Gabriel habang umiiyak siya. Sinasabing kailangan naming maghiwalay dahil itatakwil siya ng kanyang ama. "Mateo, patawarin mo ko," hikbi niya. Sa mga sandaling yun, gusto kong tumakbo papunta sa kanya. Gusto kong sabihing itatanan ko siya. Pero alam kong hindi yun ang sagot. Ang pagmamahal ay minsan ay pagpili kung ano ang makakabuti sa taong mahal mo. Kahit nang ibig sabihin yun ay ang sarili mong pagkawasak.
Nagdesisyon akong mag-resign sa trabaho at lumipat sa malayo. Hindi ako nagpaalam ng personal dahil alam kong hindi ko kakayanin. Iniwan ko ang isang sulat sa kanyang pintuan. Isang sulat na walang galit. Puro pasasalamat lang. Salamat sa pagpapakita sa akin na kaya ko palang magmahal ng ganito kalalim. Salamat sa mga gabing naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Pero higit sa lahat, salamat sa pagpapaalala na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Kahit na ang kapalit nito ay ang taong pinakamahalaga sa iyo. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa isang masayang kasalan o paglalakad sa altar. Nagtapos ito sa isang tahimik na pagtanggap na may mga pag-ibig talagang itinakda para lang maranasan, pero hindi para panindigan. Lumipas ang mga taon at ngayon, habang ibinabahagi ko ang kwentong to, nalaman ko na si Gabriel ay nasa ibang bansa na at may sarili ng buhay. Hindi ko alam kung may bago na siyang mahal o kung sinusunod pa rin niya ang gusto ng pamilya niya. Ang alam ko lang, sa tuwing sisikat ang araw, baon ko pa rin ang mga alaala ng aming lihim. Ang sakit ay hindi na kasing talim ng dati. Naging mapurol na ito. Parang isang lumang sugat na kumate na lang tuwing umuulan. Ang lihim na to ay hindi na isang pabigat, kundi isang bahagi ng aking kaluluwa. Itinuro nito sa akin na ang pag-ibig, kahit gaano pa ito katago o kabawal sa mata ng iba, ay may sariling katotohanan. At sa katotohanan yun, ako ay naging malaya. Sa bawat lalaki o babaeng nakikinig o nagbabasa nito, nakasalukuyang nasa gitna ng isang lihim na relasyon. Alam ko ang nararamdaman nyo. Alam ko ang sikip sa dibdib tuwing kailangan nyong bumitaw sa kamay ng isa't isa pagdating sa mataong lugar. Alam ko ang lungkot sa mga mata nyo tuwing Pasko o bagong taon na hindi kayo pwedeng magkasama. Pero tandaan nyo, ang inyong nararamdaman ay hindi kailanman magiging mali. Ang mundo lang ang may mali dahil hindi nito kayang tanggapin ang pag-ibig na hindi pasok sa kanilang mga kahon. Mateo man ang pangalan ko sa kwentong to, o Lorenzo sa orihinal. Ang emosyon ay iisa. Ang pag-ibig ay pag-ibig. At sa dulo ng lahat, kahit na tayo ay maging anino lamang sa buhay ng isa't isa, ang mahalaga ay minsan tayong naging totoo sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Hanggang dito na lang ang aking pagtatapat. Bit-bit ang huling piraso ng aming lihim. At sa wakas, pinapakawalan ko na to sa hangin.